204 bagong mga empleyado ang na-hire sa opisina ng Ombudsman last July 2025. Ngayon, ang nag-hire sa kanila ay yung dating paalis na ombudsman na si Ombudsman Martires kasi nag-retire siya noong July 27 na itong taon na to. Ang tanong natin ngayon, bakit siya biglang nag-hire ng ganyang karaming mga tao at kung problema ba itong mga pag-hire na to? Problema to dahil posibleng maging what they call midnight appointments itong ginawa ni Ombudsman Martires. Dahil po sa last minute sa pag-hire sa kanila, baka nakompromiso na ang proseso sa pag-hire sa mga to at baka hindi sila properly vetted and properly qualified. At hindi lang yun, maraming red flags sa mga ganitong klaseng pag-hire. Just to put this into context ang 204 na hires ay malaki kasi ang buong opisina ng Ombudsman ay nasa 1,200 employees lamang. So ibig sabihin nito sa pag-hire ng 204 new hires, that's 17% of the entire office of the Ombudsman. At buti na lang nakita to ng ating bagong ombudsman na si Ombudsman Remulla. At dito, sinabi niya sa mga bagong hires na to, yung 204, ay dapat mag-submit sila ng courtesy resignation. At ayon dito sa article na to, sabi dito ni Ombudsman Remulla, unfortunately, last July, there were 204 new hires in the Office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply because they are still under a 6-month probationary period. I will ask them to reapply lest they become or be treated as midnight appointees. Sinabi niya din dito that that's in good faith. I hope they're all in good faith also. They can reapply and some of them should probably hand in courtesy resignations just to show good faith. You don't want to be arriving in a place where all the empty seats you expected for your companions were suddenly filled up, added Remulla. At yun ang magiging problema natin dito sa pagpasok ng mga bagong hires bago nakarating si Ombudsman Remulla. Kasi syempre importante na malagay niya yung mga tao niya at yung mga makapagkakatiwalaan niya sa kanyang opisina. Ang nangyari dito ay may mga remnants nung panahon ni Martires at dahil si Martires ang nag-hire sa mga to, posible ang kanilang loyalty ay na kay Martires at baka makompromiso pa ang integridad ng Ombudsman's Office ngayon. Hindi lang yon. Paano kung pwede pa maging source ng mga leaks, ng mga impormasyon o mga aksyon na gagawin ng Ombudsman itong mga 204 recently hired employees? Ang sensitibo ng opisina ng Ombudsman dahil ang ginagawa po ng Ombudsman ay naghahabol sa mga corrupt na mga opisyal sa ating gobyerno. Tapos kung may mga tao ka doon na hindi mo mapagkatiwalaan, mahirap gumawa ng maayos na trabaho. Kasi mangyayari dito ay yung 204 new hires na yun ay parang mga insider sila na may posibilidad na magbibigay ng impormasyon sa dating Ombudsman Martires natin o kaya sa kampo na pinapanigan ni Martires. Kung baga, parang masasabotahin na ang trabaho ng Ombudsman bago po siya magsimula. Kaya sana talaga malinisan na ni Ombudsman Remulla ang mga rangko ng opisina ng Ombudsman para sa ganon, lahat ng makasama niya doon ay mga tao na mapagkakatiwalaan niya at gagawin yung tungkulin ng opisina ng Ombudsman. Kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa ginawa ni Ombudsman Remulla? At ano sa tingin nyo doon sa 204 na bagong na-hire bago umalis si dating Ombudsman Martires? Isulat nyo lahat ng komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, make sure to subscribe to this YouTube channel para mas marami pang mga tao makakita ng ganitong klaseng mga usapan. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.